ay mas higit pa sa iyong hinihingi o iniisip. No? So, tanging isa lamang po ang kayang gumawa ng mas higit pa dun sa ating inaasahan na mangyari sa ating buhay, at ito po ang ating Panginoong Hesus. So kung mayroon po kayong dalang banal na kasulatan, makipagbukas po kayo sa akin. Sa aklat ng Epeso, babasahin po natin yung chapter 3, verse 20. Sabi po dyan, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. So ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Hesus. At dapat po, sabi nga po natin, ito ay basic lang na kaalaman na dapat alam ng mga mananampalataya. Na yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, kaya yan ng Diyos. So lagi po natin sasabi that we serve a God of impossible. Diba? Or we serve a God of possibility. Ibig sabihin, kung sa atin po ay imposible, sa Diyos po laging posible yan. At ang isang mabuting balita po, hindi lamang posible sa Diyos, bagkus kaya pang gumawa ng Panginoon na mas higit pa dun sa mga bagay na kaya nating paniwalaan. Diba? Yung beyond sa ating limit, beyond sa ating kakayahan. So ngayon pag-uusapan po natin ngayong umaga, paano natin mararanasan na mas higit pa ang Diyos sa ating buhay? So una po, sabi po dyan, kailangan magkaroon ng matinding pagnanais. Sabi, we should have the desire to experience God in our lives. So maliban po na magkaroon tayo talaga ng matindi o malalim na pagnanasa, hindi tayo mag-i-exert ng effort para maranasan siya. Magiging kontento lang tayo na tayo ay pumupunta sa church, magiging kontento lang tayo na tayo ay nananalangin or minsan nagbabasa ng salita ng Diyos, pero hindi tayo nakakaranas ng talagang mga kakaibang pagkilos, no? Mga kakaibang paggawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Naniniwala po tayo palagi sa salita ng Diyos, sinabi po doon, na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay siyang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kung ang Panginoon ay nakagawa po ng mga himala nung unang panahon, kaya pa rin po ng Diyos gumawa ng himala sa panahon natin ngayon. Kung ang Diyos po ay nakapagpagaling ng iba't ibang sakit, diba, nung unang panahon, sabi, siya pa rin po yung Diyos na ating pinaglilingkuran at dinadalanginan ngayon. Kaya kaya pa rin po ng Panginoon pagalingin yung ating mga karamdaman. So hindi po dapat tayo nag-aalinlangan sa salita ng Diyos, no? Kundi sabi po sa bawat araw ng buhay natin, dapat lagi nating nasain na maranasan ang Panginoon sa ating buhay. Kaya alam niyo po, dapat lagi ang panalangin natin kapag tayo ay dumudulog sa Lord kada umaga, Panginoon, sumama ka po sa akin sa araw na ito. Dahil maniwala po kayo, kapag ang Panginoon ay kasama natin, sabi, idadirect tayo ng Diyos sa tamang lakarin. Diba? Ay yung mga katanungan natin, bibigyan ng Diyos ng kasagutan. But of course, hindi naman po lahat ng katanungan natin ay ora-orada masasagot ng Diyos. Kung gusto po nating madali ang sagot dun sa tanong natin, idalangin po natin sa Lord na tayo ay makasama na niya sa langit. Para diretso na doon tayo magtatanong. Pero alam ko po, marami sa atin hindi naman gugustuhin yun. Di ba po? So, pero lagi po natin tandaan na saan man tayo naroon, anuman po yung ating ginagawa, anuman po yung ating iniisip, alam po yan ng Panginoon. At ang isang magandang bagay po na dapat natin ipagpasalamat, hindi lang po yan alam ng Diyos, palagi po tayo ay kasama ng Panginoon. So sabi,
kinakailangan magkaroon po tayo ng pagnanasa, no, nasain natin na ma-experience ang Diyos. Di ba? Kasi ang Diyos tumutugon po siya dun sa nasa ng puso natin. Di ba? Sabi po sa Jeremiah, chapter 29, verse 13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. So palaging ang Panginoon ay tumitingin po sa ating mga puso. If we truly desire to experience God or talagang magnais po tayo ng buong puso na maranasan ng Diyos sa ating buhay, di ba sabi po, mararanasan natin ang Diyos. Ipaparanas niya yung kanyang kapangyarihan, ipaparanas niya yung kanyang pagmamahal sa buhay natin. So, hindi po tao ang nagsasalita nito. Salita po ng Diyos ang nagsabi na kapag ang Panginoon ay hinanap natin ng buong puso, masusumpungan natin siya. So, ito, ang paghahanap po sa Diyos, no, yung supernatural experience, nagsisimula po yan sa puso. Kaya kapag ang puso ng tao ay mali, madalas, wala sa puso niya yung mga bagay na tungkol sa Diyos. Hindi nabibigyan ng toon sa buhay niya yung mga tungkol sa Diyos. Puro nakasentro lang sa sarili. No? Kaya sabi nga po ng Bible, di ba, bantayan natin yung ating mga puso. Bakit po? Dahil madalas, yun ang dinadaya ng kaaway. No? So yung puso po, yung nagdadirect dun sa isip natin, ano yung gusto natin, di ba? Kaya pag mali po ang puso, mali din yung binibigay na command sa utak. Di ba? Pag ang puso mo ay punong-puno ng galit, yun din yung laman ng utak mo. Maiisip mo lahat ng masamang ginawa sa iyo ng ibang tao. Maiisip mo yung lahat ng hindi magandang naging karanasan mo sa buhay. Diba? Pero kung ang puso po natin ay punong-puno ng pagmamahal ng Diyos, diba? Bagamat mahirap po magpatawad, matututo po tayo magpatawad. Bagamat mahirap lumimot, matututo po tayong lumimot. Bakit po? Sabi po ng salita ng Diyos, love does not keep a record of wrong. No, kaya yung mga tao pong matandain sa pagkakamali, sabi, kulang pa po ang pag-ibig nun. So kaya sabi po, sa bawat araw, hilingin natin sa Panginoon na punuin niya ng kanyang pag-ibig yung ating puso. Alam niyo po, minsan, pag naririnig natin ang salita ng Diyos, lumalaban yung puso natin. Paano naman kung talagang sinalbahi ako, pastora, paano ko naman patatawarin yun? Diba? Ginawan ako ng masama, wala naman akong ginagawa sa kanya. Diba? Sabi po, kapag tayo ay nagpatawad, mauunawaan natin na yung sarili natin ang pinalaya natin. Humingi ng tawad o hindi man, yung nakagawa sa atin ng kasalanan, kapag pinatawad po natin yon, sabi po, pinalalaya natin ang ating sarili. Kasi alam niyo po, pag iningatan natin yan sa puso natin, yung tao naka-move on na, ikaw nagngingit-ngit pa din. So dapat you should have the desire na palayain yung sarili mo. Magkaroon ka ng desire na tulungan ka ng Diyos na ma-overcome yung pinagdaraanan mo. Nagsisimula po yan sa pagkakaroon natin ng pagnanasa sa puso natin na palayain yung ating puso. Kailangan po nating magdesisyon. Sabi mo po sa katabi mo, magdesisyon ka na. No? Ang pagpapatawad po, hindi yan lang yan sa labi. Yung totoong pagpapatawad, nasa puso yan. Kasi pag hindi po yan nagsimula sa puso at sa labi lang, pag medyo nakakurot ka lang ng konti, galit ka na ulit. Diba? Parang, alam nyo po, napakalungkot ng buhay kapag lagi na lang tayong galit.
Di ba, pagmulat ng mata mo, galit ka dun sa kapitbahay mo, galit ka dun sa mga kasama mo sa bahay. Pagtingin mo sa salamin, galit ka pa rin. Bakit maganda yung mukha ko? Di ba? So nawawala na po yung pagpapasalamat sa puso natin. Nawawala na yung desire na maranasan natin ng Diyos. Alam niyo po, pinakamahirap pong gawin niya magpatawad. Pero pag talagang humingi po tayo ng tulong sa Diyos, sabi, pag talagang nagkaroon tayo ng malalim na pagnanasa, kayang-kaya po natin gawin yan. Bakit po? Sabi po ng salita ng Diyos, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagmamahal sa akin. Mahal ka po ng Panginoon. Ayaw po ng Diyos na tayo ay nakakulong. Sabi mo sa katabi mo, lumaya ka na. Pangalawa po, sabi, manalangin at mag-ayuno. Alam niyo po, madalas sa ating mga mananampalataya, ang natatandaan lang natin, manalangin. Pero yung pag-aayuno, ano po yun, lagi nating tinatakpan natin yung part na yon, yung pag-aayuno. Sabi po nung tito ko na taga-Amerika, ang mga Pilipino daw po ay napakaraming beses kumain. Kasi bukod daw po sa umagahan, magmimerienda pa tayo bago magtanghalian, tapos kakain ng tanghalian, pagdating ng hapon, may merienda ulit. Tapos, may hapunan. Sabi niya, at hindi pa doon natatapos. Bago pa matulog, kumukurot pa ulit. Kaya sabi niya, sa madaming lugar na pinuntahan niya, sa iba't ibang lugar po na napuntahan niya, ang mga Pilipino daw po ang pinakamaraming beses kumain. Kaya alam niyo po dito sa atin, boom na boom ang mga kainan. Di ba? Pansin niyo po yung ang kainan kahit tabi-tabi. Kumikita Ang tatakaw natin Hindi po exemption yung mga payat dito. Malalakas lang yung metabolism nyo. Lagi lang sinisising malakas kumain yung matataba Pero may mga payat kasi malakas din ang metabolism Di ba dyan po sa San Antonio, may food park dyan. Ang dami doon kainan. Bukod doon sa food park, may mga kainan pa din sa labas. Pagpunta mo sa palengke, puro kainan din. Pero alam niyo po ba, kahit sabay-sabay yun bukas, abay hindi ka rin naman makakahanap ng uupuan Kasi ang dami pong kumakain. Di ba? Kaya alam niyo po, kahit sa mga mananampalataya, struggle po yung pag-aayuno. Natutuwa po ako kasi yung mga kabataan natin ay nag-initiate po sila na magkaroon ng prayer and fasting. So, 21 days po yung kanilang naging prayer and fasting. Although, ano lang naman po ito, minimum of 8 hours a day. Kasi working po yung iba sa kanila. Hindi naman po sila pwede umabsent ng Hindi ka naman pwede magpaalam sa trabaho, oy, absent ako ng 21 days kasi may prayer and fasting kami. Baka pagbalik mo, wala ka ng trabaho. So, ganun po. Marami naman pong paraan ng pagpa-fasting. So, natapos po nila yung 21 days fast. At pagkatapos po nila, a week after, yung mga kababaihan naman po, medyo konti lang nga po yun sa kababaihan kasi mostly po sa kanila ay first-timers. No, yung iba nga po ay halos maloka kasi hindi po talaga sila sanay hindi kumakain. So, yung kababaihan po ay 7 days. Nagsimula po kami nung Monday, ang katapusan po ay ngayon. Ayan. So, hindi po ako exemption dito. Ayan. Kasama po ako nagpapasting. Damay-damay na to. nung pong sabihin ng mga young people na magkakaroon ng prayer and fasting, natuwa po ako kasi sa matagal na panahon, hindi po yun ginagawa dito sa church. No, lalo na po nung pandemic, kain tayo ng kain kasi nasa bahay lang tayo di ba po? So, nung sabihin nila, pumayag po ako, nagawa po sila ng plano. Tapos yung mga kababaihan, na-curious din yung iba, tayo din. Mag-pray and fasting, sabi ko, parang lugi ata ako dito. Kung wala akong pahingi Pero alam niyo po, masarap sa pakiramdam
na yung pananalangin natin ay sinasamahan natin ng ayuno. Bakit po? Ano po ba ang benefit nung panalangin na may kasamang pag-aayuno? Sabi, una po dyan, fasting helps in humbling us. Alam niyo po, yung pag-aayuno, nakakatulong yan upang tayo ay magkaroon ng pagpapakumbaba, no, sa atin pong puso. Kasi naiisang tabi natin yung pride natin eh, di ba? And ang isa pa po doon, mas higit yung ating pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Tinuturuan tayo na magpakumbaba. Alam niyo po, pagkatapos nitong prayer and fasting, talagang ang dami ko pong, ako personally po, ang dami ko pong na-experience na talagang magpapainit ng ulo ko at magpapagalit sa akin. Kaya ako po, meron po akong backup prayer warriors. Na pag meron po akong naranasan na sitwasyon, ay lagi po akong humihingi ng panalangin. No, lahat po yan, nagsabay-sabay po yan sa business ko, sa family ko, no, sa personal life ko. Marami pong pagkakataon na dumating na talagang sinusubok po yung aking patience. Ako po'y high blood po ako mainisin po ako, madali po akong mainis. Siguro gano'n na po yun pag umakyat ka na ng 40, medyo mabilis ka ng mainis, lalo na kung wala kang pambayad ng kuryente. Tapos ang dami mong iniintindi. So, madali nang mainis. Pero alam niyo po, napatunayan ko na talagang effective po yung prayer and fasting. Yung pong mga nakapakinig sa akin, nakakita sa akin, nakilala ako, nung panahon na dinaranas ko po yung mga dinaranas ko, natutuwa po sila. Sabi niya, ang kalma-kalma mo. Kahit ako po, hindi ako makapaniwalang ganun ako kakalmado. So you see, akala lang po natin, simple ito. Pero kapag ginagawa na po natin to, nakikita po natin yung resulta nito sa ating buhay. Para maintindihan nyo po ng mas malinaw yung sinasabi ko, mag-try po kayo ng prayer and fasting. So, yung po mga kababaihan, may second wave daw po sila September. Ayan. So, mga nanay, para po mabawasan din yung mga bilbil natin, sama po tayo ito. Pangalawa, sabi po dyan, fasting restores our hunger for God. Yun daw po nga, pag-aayuno, ito ay nagpapanumbalik ng ating kauhawan sa Diyos. Na bakit po? Kasi alam natin, pag tayo po ay nagfa-fasting, meron tayong ibang bagay na dapat intindihin, hindi lang ang pagkain. Kasi di ba sabi ko nga po sa inyo, sa mga Pilipino, eating is life. Di ba? Food is life sa mga Pilipino. Pero pag tayo po ay nagfa-fasting, pinaniniwalaan po natin yung sinasabi ng Bible, na tayo ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. So kaya nga po, mas nabibigyan natin ng panahon yung pananalangin. Mas nabibigyan natin ng panahon yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Naalala ko po yung mga kababaihan, kasi kasama po dun sa 7 days namin na prayer and fasting, bibigyan ko po sila ng devotion. Minsan po, sa daming ginagawa ko, nalilimutan ko. Naaalala ko lang po kasi may nagpapaalala sa akin, Pastora, iniintay po namin yung devotion namin. Parang, oo nga naman. So lagi ko po nalilimutan. Kaya nung minsan po, hindi ako natulog ng maaga, ginawa ko na po yung devotion nila. Para pagising nila, may devotion na po sila. So, binibigyan ito ng kauhawan ng ating kaluluwa sa Panginoon. So, ibig sabihin, kapag ang kaluluwa po natin ay nauuhaw sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos, nababawasan yung mga makamundong kaisipan. Diba? Nababawasan yung kapangyarihan ng laman sa atin. Kasi mas nagiging malakas po yung ating espiritu. Okay, pangatlo, fasting increases our holiness. Alam niyo po ba, pag kayo ay nagpa-fasting yung unang mga araw, sabi ko nga doon sa mga kabataan, talaga, yung fasting, testing din yan. Unang araw, sabi ko, mararanasan niyo dyan yung mga dati nyong crush, aayain kayong lumabas,
Yung mga barkada nyo, aayain kayong kumain. Di ba? Naalala ko po, yung unang araw ko po ng pagpa-fasting kasi nauna po ako sa mga kabataan eh. Sabi ko, mauuna ako sa kanila eh. Di, kumain po ako ng umaga. After po na, wala na akong meal. Ang kain ko na po ulit ay alas 5 ng hapon. Nung ako po ay nakaupo dun sa taas, dito po kasi ako nakatira kasama ni Daddy. Umalis po ako sa kusina. Kasi, sabi ko, napakadaing pagkain dito. Eh baka malibang ako, makaupo, makakain ako. So, lumipat po ako dun sa sopa. Dun sa sala. Bakit ba naman tong anak po ni Jana eh pagpunta dun eh may daladalang pagkain eh sinubuan ako. Eh di ako po'y kumain. Sabi ko, dito ka, upo ka dito. Kain na ka ng kain. Nalimutan ko na po na fasting ako. Sabi ko, nakakainis na bukas na lang ako magpa-fasting. So, sabi ko, napakahirap ng ano. Kasi syempre, hindi naman po sila. Wala mo alam yung bata eh. Kaya lang, yun po yung mga testing din, no, na marana. Tapos kinabukasan po, ginawa ko, maaga na akong bumaba. Pumasok po ako sa opisina ko, nagtrabaho ako. Andun na naman po siya, pumunta doon. Merong pinapatikim sa akin. Sabi, tita, oh, sarap to. Sabi niya gano'n sa akin. Eh, di ginawa ko, sinubo ko po. Kasi inabot niya sa akin eh. Kaya lang, naisubo ko, hindi ko pa nalulunok. Sabi ko, naku, fasting pala ako. Ayun naman po, napigilan, nailuha ko na. Kaya sabi ko po sa walang papasok dito sa office ko. Sabi ko, magpe-pray ako, walang papasok dito. Kaya nagtrabaho po ako ng bumaghapon. Hapon na po ako lumabas. But after nun, ano na po, nagdire-diretso na, nasanay na po ako. Pero alam niyo po ba, talagang tetestingin ka ng Lord eh. Yung pong unang linggo ng prayer and fasting namin, yung kaibigan ko na busy-busy, yun po lagi ko mga kasama na lumabas. Busy-busy po yun, hindi kami nagkikita. Bakit ba nung linggo na yun eh, halos araw-araw, inaaya akong magkape daw kami sa labas. Sabi ko, kayo na lang. Tapos sabi niya, hindi mo na kami mahal, hindi mo kami sinasamahan ko. Mahal ko kayo, kaya lang fasting ako. Sabi ko, napakasama nyo naman, kung kayo ay kumakain, ako ay nakaupo lang doon. So sabi ko, pagkatapos nito, tsaka na tayo magkita. Alam niyo po ba, pagkatapos nung prayer and fasting namin, busy na ulit eh. Wala na nag-aya sa akin eh. Ay ko talaga naman. Kaya, alam niyo po, maraming gagawin na hadlang ang kaaway. Kasi alam niya na very beneficial yung pagpa-fasting sa atin. Kapag po tayo nagpa-fasting, ang isip natin, ano ba yung gusto ng Lord na gawin ko? Ano ba yung pwede kong gawin para mas mapaluguran ng Panginoon? Kaya sabi po, it increases our holiness kasi mas natutuon po tayo dun sa mga bagay na may kaugnayan sa Panginoon. At alam niyo po ba, yung prayer and fasting, ito po ay inihahanda tayo para maging prepared sa pagharap natin sa mga problema, sa mga pagsubok, di ba? At lahat ng struggle natin sa buhay. Bakit? Binibigyan po tayo ng kalakasan at ng karunungan ng Diyos. Kaya I encourage po, no, kahit po yung mga kalalakihan, alam ko po lagi po kayo may fellowship, na gawin po nating bahagi ng ating lifestyle bilang mga mananampalataya. Hindi lamang ang pananalangin. Samahan po natin ng pag-aayuno. Alam niyo po sa Bible, kapag sila ay haharap sa pakikidigma, ang una po nilang step na ginagawa, sila po ay nag-aayuno. Hindi lamang para palakasin yung kanilang katawan, di ba? Para palinawin yung kanilang isip at makuha ang pabor ng Diyos. Kapag tayo po ay nag-aayuno, sabi, it releases the power of God in our lives. Alam niyo po, yung aming mga kabataan, marami silang kakaibang istorya na nangyari sa kanilang buhay nung sila po ay nag-ayuno. Kaya alam ko po, hindi po yung ginawa po nilang pag-ayuno, hindi po yung huling pagkakataon na sila ay mag-ayuno. Sabi po sa Mark chapter 9, 25 to 29, no, ito po yung istorya ng ang mga alagad ay
nagpagaling, no? Nanalangin, no? Ng pagpapagaling. Kaya lang, hindi nila na paalis yung masamang espiritu. Alam niyo po kung bakit? Kasi sabi po dun sa verse 29, ano mo nga yung verse 29? Nagtanong po kasi yung mga alagad. Sabi ng mga alagad, Panginoon, bakit hindi ho namin napaalis yung masamang espiritu? Ito yung sagot ng Panginoon. Sabi niya, sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno po yan. Sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. No? So, kapag tayo po ay nananalangin at may kasamang pag-aayuno, pinakakawalan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Minsan nagtatanong tayo, bakit kaya itong problemang to hindi ko malampas-lampasan? Yung sagot po ng Panginoon, meron kasing mga sitwasyon na hindi nalalampasan maliban ikaw ay manalangin at mag-ayuno. Pag meron po kayong nahihirapang pagtagumpayan sa buhay nyo, pag meron po kayong nahihirapan intindihin, subukan po natin na wag lang manalangin. Samahan po natin ng pag-aayuno. Alam niyo po, kapag tayo po ay nanalangin na may pag-aayuno, sabi, nagigising po yung pagnanais natin doon sa ating kalooban na maranasan na mas higit pa yung pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. At ang maganda po niyan, hindi lang sa buhay natin, maging sa buhay po ng ibang tao. Kaya nagkakaroon tayo ng pasanin na maghikayat ng kaluluwa. No? At hindi lamang po sa ibang tao, mas lalong higit po sa ating pamilya. Di ba? At sa bawat tao na ating nakakasalamuha. Kasi, pag pinilit po natin na gawin ang mga bagay na pang sarili lang natin, madali po tayong mapapagod. Pero kapag tayo sa bawat ginagawa po natin, kasama natin ang Panginoon, di ba? Gumagaan po. Gumagaan yung ating pasanin. Merong gumagabay sa atin at meron pong nagtuturo sa atin. Kaya kung gusto po natin maranasan ng higit doon sa dinaranas natin ngayon, ang kapangyarihan, ang pagkilos at pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, yung ating pong panalangin, sabi, samahan po natin yan ng pag-aayuno. Wala pong exemption dito. Meron pong nagtanong sa amin, Pastora, paano po yun? Hindi po ako sanay, hindi kumakain, nasakit po yung tiyang ko. So, meron pong ibang paraan ng pag-aayuno. Kasi yung pong nakasanayan lang natin is yung full fast, tubig lang, walang pagkain. So, since naiintindihan po natin yung situation ng iba, kaya nga po, sumama po kayo para alam nyo po yung ibang paraan. Okay? So, kaya sabi po dun sa binasa natin sa Efeso 3:20, di ba? Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Kaya alam niyo po, kapag tayo po ay nanalangin at nag-ayuno, nire-release po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. So, pangatlo, sabi po dyan, hayaang kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Minsan, nire-release po, idinadalangin po natin na ang Diyos ay kumilos sa buhay natin, na ang Diyos ay mangusap sa atin, pero pag nandyan na, natatakot na tayo. Di ba, Lord, joke lang po. Lord, mangusap ka po sa aking puso. Tapos nangusap sa iyo ang Lord, anak, magpagamit ka. Lord, ikaw ba yan? Di ba? Parang, talaga bang si Lord yung nagsasalita sa akin? So kung tayo po, nais nating maranasan yung higit na pagkilos ng Diyos, dapat maging handa din po tayo na hayaang kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Maniwala ka
no, ng buong puso na kaya ng Diyos gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay mo. Huwag po nating pilitin, no, na tayo lang yung gumagawa ng mga buhay sa buhay natin. Huwag po nating pilitin na tayo lang ang mag-direct, tayo lang ang magmaneho ng buhay natin. Kaya alam niyo po, sinabi dito, no, kung papapansin po natin, nilinaw ni Apostol Pablo, nasabi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Mararanasan po natin na masigit ang kapangyarihan ng Diyos kapag ibinaba po natin ang ating sarili at hinayaan ng Panginoon ang kumilos. Di ba? Ang Panginoong Yesus po, nung siya ay nasa hardin ng Getsemani, ano po yung naging panalangin niya? Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari sa akin. Dapat ganito po, yung maging attitude ng bawat isa sa atin. Aminin natin sa sarili natin na hindi natin magagawa ang lahat ng bagay. Kahit gaano po kadami yung naging karanasan natin sa buhay, kahit gaano kataas yung naging level ng ating education, may mga bagay po na hindi tayo kayang pamahalaan. May mga bagay na hindi tayo kayang gawin. Kaya kailangan po natin ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. So ang ating Diyos po ay gumagawa at kayang gumawa ng mga kamanghamanghang bagay sa ating buhay. Di ba minsan nananalangin tayo ng revival? Lord, tulungan mo po ma-revive, magpanauling sigla, magpapanibagong sigla. Bumalik po yung revival. Magkaroon ng revival sa aking Christian life. Lagi ka namang absent sa church, kung di ka absent late. Di ba po? Di nagbabasa ng Bible. Paano magkakaroon ng revival? Panalangin tayo, Lord, I pray na magkaroon po ng revival sa mga kababaihan. Pagtawag ng gawain ng kababaihan, absent. So it should start within us. Kinakailangan tayo po yung magkaroon ng pagnanasa. Tayo yung gumawa ng effort para makita po natin yung pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. It will start sa atin personally bago yan magmamanifest sa iba. Sabi po sa 2 Samuel, verse 22, verses 32 to 33, sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon? At sino ang malaking bato liban sa ating Diyos? Ang Diyos ay aking matibay na katibayan at pinapatnubayan niya ang sakdal sa kanyang lakad. Yung ibang version po niyang 33, sabi po, ang Diyos ang aking muog na kanlungan, ang nag-iingat sa aking daraanan. So, kapag binigyan po natin ng pagkakataon ng Diyos na siya ang kumilos, gumawa sa ating buhay, sabi, ituturo niya sa atin yung tamang landas. At hindi lamang po niya ituturo, sabi, iingatan pa niya tayo. Sino po dito yung ayaw ingatan ng Diyos? Di ba wala po? Lahat tayo gusto natin tayo ay pag-ingatan ng Panginoon. Kaya nga every morning or bago tayo matulog, ang prayer natin, Lord, pag-ingatan mo po ako. Pag-ingatan mo po yung buong pamilya ko. Pero hindi po doon natatapos yun. Para pag-ingatan ka ng Diyos, hayaan mo na siya ang mamahala sa buhay mo. Alam niyo po, pag hinayaan po natin na ang Diyos ang mamahala sa buhay natin, hindi po mahirap ang pagsunod. Alam niyo po, nagiging mahirap lang yung pagsunod kasi pinamamahalaan natin yung buhay natin. Tayo ang nagdidikta ano yung pwede natin gawin at ano yung hindi natin pwedeng gawin. Para ang gusto natin mangyari, ang Lord ang sumunod sa atin. Diba? Maging sa pagkakaloob po,
Pag ipinagkatiwala natin sa Panginoon, lahat ng bahagi ng buhay natin, kasama po ang finances dyan, hindi magiging mahirap po sa atin ang pagkakaloob. Di ba? Hindi magiging mahirap sa atin na ibigay yung portion ng Diyos doon sa lahat ng ating tinatangkilik. Bakit? Kasi alam po natin sa ating puso at kinikilala natin na ang lahat ng bagay na meron tayo ay nagmula sa Diyos. Hindi lang po yung finances natin, maging ang buhay natin. Kaya pag tinawag ka ng Panginoon sa paglilingkod, bagamat nakikita mo na mahirap, di ba? Tatanggapin mo. Ako po, nung mawala ang mami ko, at sinabi ako po ay magpapastora, grabe po ang grabe ang takot ko po noon. Ang totoo po, ayoko. Kasi nung ako po ay magsimula na magtrabaho, sabi ko, hindi ako magpapastor. Tutulong na lang ako sa daddy ko. Kasi yung mga unang panahon po ng pagpapastor, talagang mahirap, lalo na po dito. Nung nagpapasimula pa lang, nakita ko po yung hirap ng aking mga magulang. Kaya sabi ko, parang hindi ko kakayanin. Imagine niyo po, iisa ang pastor, napakadaing miyembro. Tapos iintindi mo lahat. Di ba po? Salamat po ngayon kasi may malaki ng pagbabago sa simbahan. Kasi give and take na. Iniintindi ng pastor ang mga miyembro iniintindi din ng mga pastor. Kaya nga po sabi ko sa inyo last week, labis po ang pagpapasalamat namin dahil dito kami sa Kasili ibinigay. Kasi ang mga miyembro po dito mapagmahal sa pastor. Naiyak po ako kasi totoo po yun. Marami pong simbahan na nagsarado kasi pinabayaan po ng mga miyembro ang pastor. Pero dito po, marami na tayong dinana sa simbahan na ito. Pero ang mga miyembro po na natili na nandito, naglilingkod sa Panginoon. So you see, pag hinayaan po natin na ang Diyos ang kumilos sa buhay natin, kakayanin po natin gumawa kahit yung mga mahihirap na bagay sa buhay natin. Kaya natin pagtagumpayan niya kahit yun sa tingin natin, hindi natin mapapagtagumpayan. Naalala ko po, pag siyang magagalit po sa akin, nung bago pa lang po nagpapastor si Pastor Dodong, ayaw po ni Ate Aning sumama doon sa silang. Hindi po mag-sink in sa kanya na magiging pastor si Kuya Dodong at siya'y magiging pastora. Baka po ako bugbugin ni Ate Aning magbaba. Kaya alam niyo po, kinausap ko yung mga ka-cell group. Sabi ko po, palakasin niyo yung loob ni Ate Aning. Tapos talagang lagi po namin siyang ipinagpe-pray. Sinabi ko din po yun sa anak niya na dapat ihanda nga yung kanilang kalooban kasi talagang si Kuya Dodong po ay nagdesisyon na magpastor. Kaya na minsan po, nung nakausap ko si Ate Aning, sabi ko, yakapin mo na yung tawag ng Diyos sa inyo na si Kuya Dodong ay magpapastor at ikaw ay magpapastora. At alam niyo po, salamat sa Panginoon kasi ngayon po, nasama na si Ate Aning sa silang eh. Tanggap na po niya na si Kuya Dodong ay magpapastor at siya ay pastora doon. Kaya tuwan-tuwa po si Kuya Dodong kasi sabi niya, pastora, sinusuportahan na ako. Alam niyo po, hindi madaling magpastor. Pero ito po ang pinakamasarap na trabaho na pwede nating maranasan. Kahit kami po, hindi kami makapaniwala na magagawa. Ako po, personally, hindi ko po mapaniwalaan na ako po'y pastor. Kasi napakasungit ko po talaga. Kaya alam po yun ng mga kaibigan, napakasungit ko po talaga. Pag ako'y inis sa'yo, hindi kita kakausapin, pababayaan ka sa bahala ka sa buhay mo. Ganun po ako noon. Pero nung ako po ay tawagin ng Diyos ng pagpapastor, sabi ko rin nga po sa kanila, pag ikaw ay tinawag ng Diyos sa paglilingkod, ihahanda niya yung puso mo. Nung maging pastor po ako, sabi ko, hindi ko mapaliwanag kasi parang pinalaki ng Diyos ng sobra yung puso ko.
na kahit ayaw ko, sabi ko, pinili ko na maglingkod sa Lord. Oo, hindi, malaki na talaga po yung katawan ko noon pa. Buti na lang po, malaki yung katawan ko. Kahit lumaki po yung puso ko, may paglalagyan pa. Hindi, pero totoo po yun. Pinalaki po ng Lord yung puso ko para makita yung pangangailangan ng gawain. Imagine niyo po, ako po ay dalaga. Ay! Pero napangunahan ko po yung mga kababaihan dito. Kahit wala na po yung mami ko, yung legacy po na iniwan niya sa amin, nagamit ko po yun sa paglilingkod. Kaya wag po tayong matakot na maranasan yung dakilang pagtawag ng Panginoon sa atin. So, salamat po kasi dito may mga naglakas ng loob. Salamat po kay Kuya Dodong, kay Kuya Abet, kay Kuya Boy, na talagang matapang nilang itinalaga yung buhay nila. Salamat din po sa mga asawa nila, si Ate Doyet, si Ate Aning, at saka si Ate Yoli. So, alam ko pa may mga susunod pa na magiging pastor, at alam ko po, yung mga asawa nila, hindi tatanggi. Kasi, masarap, maikli lang po ang buhay. Gamitin po natin sa paglilingkod sa Panginoon. So, pwede po ba ngayong umaga, tayo po ay pumikit at lumapit po tayo sa Panginoon. Di ko po alam kung ano yung kinalalagay nyo ngayon. Di ko po alam kung ano yung mga struggles nyo sa buhay. Pero katulad po nung sinabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay kayang gumawa ng mga sigit na mga bagay, masigit pa sa kaya nating isipin. And hindi po namimili ang Panginoon ng tao na paggagawan niya ito. Kung nagawa yan ng Diyos noon, kung nagawa yan ng Diyos sa iba, kayang-kaya yang gawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ilapit po natin sa Panginoon yung ating mga hiling, yung ating mga struggles, yung mga problema natin, at maniwala po tayo na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay kayang gumawa ng mga imposibleng bagay na maging posible sa ating buhay.